Good morning, good morning. Ito na naman ako, ang inyong lingkod, Pinay Usima. Magandang umaga, Pinas. At good morning, Australia. So, dito tayo sa apple orchards, guys. Ang gagawin ko dito is mag-squash ako ng mga woolly aphids kasi mayroong mga woolly aphids dito. So, maganda ito isquashin ko to habang wala pa silang mga dahon. So hindi pa nag-shoot ng mga dahon. Ano lang, ka-start na nilang mag-shoot ng mga flowers. Yung mayroon na silang mga buds. Yung iba hindi pa nag-open. Yun. Kunti pa yung isang dahon diyan, kunti pa ito. At saka ito yung buds nila. Yun. Yun ang mga nila, bulaklak nila. So dito tayo, guys, maghanap tayo ng mga aphids. Mayroon akong nakita dito na napaka daming aphids dito. Ito, mayroon itong, kita nyo yan? Oh. Yun ang ginagawa ko, guys, squashing the aphids. Yun ang organically way. So yan ginagawa ko. Hindi kami gumagamit ng spray. Kasi this is organic. We grow fruits in organic talaga. So mayroon pa dito. Ayun. Yun ang ginagawa ko dito, guys. Sa umaga. Ay, napo dito, yung sobrang napaka-bad itong woolly aphids, kita nyo yan? Ang kapal ng puti. Minsan gumagamit ako ng methylated spirit alcohol. So, ilagay ko yung alcohol sa jar, tapos gumamit ako ng paintbrush. Yung maliit lang na paintbrush, mga half inch. Yung size. Dito hindi na ito maano sa finger ko yung aphids. Kailangan ko na siya ng brush. Brushan ko yan with methylated spirit alcohol. Yan. Bumalik sila dito. Bumalik yung mga aphids. Gusto nila ng dry weather. Pag masyadong maulan, hindi nila gusto yan. Kasi na-experience ko yan yung mga last year, yung mga apples namin, wala masyadong aphids kasi palaging umulan. Wet summer, then wet. I think we have wet August, wet winter. Parang yung weather pattern namin parang bang tawag yan? Kung sa Bisaya ba, nagkabuang na yung weather pattern namin due to the climate change. Generally ang weather pattern namin is wet summer talaga, at saka dry spring. Dry winter and dry spring also. So yun ginagawa ko. Tingnan nyo yung kamay ko, nagpula. Yun. Hindi ako nagsuot ng gloves. Ito lang, kinamay ko lang. I'm not wearing a gloves. So dito pa yun, marami pa dito. Ayaw ni Mr. na gumamit siya ng spray. Especially yung aphids spray kasi napaka-poisonous yan. It's not good to our health. So, ito lang ang ginagamit namin kasi ito talaga yung mga fruit trees namin, guys. Napaka 100% organic talaga. Wala kaming chemical spray na pang
pang bulaklak or kahit ano pang looking good na perfect talaga. Katulad ng apple sa supermarket, napaka perfect, 'di ba? Very shiny, ni-wax nila yan, nilagyan nila ng mga wax, kaya very shiny, parang plastic yung mga yung mga balat ng prutas. Yung sa amin lang hindi namin nilagyan ng mga wax. Ano lang, we harvest that, just pick and then sell it straight away. Yung mga commercial growers, kasi nilagyan nila na yan because they are up to the money. Ito hindi. Pero mas gusto sa mga customer na organic, hindi yung mayroong mga chemicals, kasi ang gusto sa mga supermarket yung may chemicals, kasi ma-keep nila very long. Then yung mga commercial growers, mga commercial farmers, gumamit sila ng mga chemicals kasi gusto nila yung mga prutas looking perfect at saka ma-keep yan for long period. Kasi gusto nila yung may mapagkitaan nila yan. Pero ang gusto sa mga customer yung talagang organic, healthy, yung walang ka-spray-spray. Kasi malugi yung supermarket, 'di ba? Na bumili sila ng mga prutas pero mabubulok agad, hindi ma-keep yan for 1 year. Kasi yung mga commercial grower, mag-pick sila ng apple, mga prutas, mag-harvest sila. I-harvest yung mga apple na napaka-unmature. Then, kahit hindi pa mature, hina-harvest na nila. Basta pag mag-color na, starting to color, harvestin na nila yan. Tapos ilagay nila sa cold room, sa stored room. Then, doon nila i-mature nila sa cold room. They're not ripen on the tree. Kaya nga, ang taste napakaiba, hindi masarap ang lasa. Then, after 6 months yan, then i-deliver nila sa supermarket. Sometimes, yung mga supermarket, i-keep pa na nila yan for months. Kaya, yung ibang mga apples na makain nyo, soft, hindi na crunchy. Iba na ang lasa, parang kumakain na kayo ng styrofoam. Yun ang totoo. Kasi sa amin, maliit lang kami. We are a small grower, pero hindi kami commercial grower. Tapos, hinarvest namin yan, i-sell namin agad, diretso. So, yun ang gusto ng mga customer namin, yung fresh, new season apple, hindi yun na ipaagi pa sa, sa stored room, sa cold room. Ang dami, mga aphids dito. Ayun. Daldal lang ako ng daldal, pero hindi ko malaya na may na ako, may trabaho na akong nagawa. Plus, I hope sana may matutunan kayo dito sa content na to, mga langga. So, yun. Marami pa akong gagawin dito, guys. Hindi pa ako nakatapos ng magtapo ng mga sticks dito. Hindi pa din tapos si Mr. na pruning. Ito yun. This is last row dito. At saka mayroon pa dito sa kabila. Hindi pa natapos ni Mr. nag-pruning. Busy din si Mr. Still writing his book. Hanap pa tayo. Dito. Yun. Mayroon pa dito sa iba. Yun. Dami. Ito pa.
Dito naman. Ito, ano ito oh. May malaki dito. Dito oh. Oh, kita nyo yan? Oh. Hindi pa nakapunta. Pag ako ang mag-pruning ito, I just cut this one. I don't want to squash that. Just cut straight away. Ito. Nandyan pa. Sus, daming aphids. Dami. Yun ang tinatawag na woolly aphids. Iba din ang aphids sa plum, sa peach. Mayroon din silang mga aphids. Hindi katulad nito woolly aphids. Yung aphids sa plum is yung yung maitim, mga insect yan. Maliit na insect. Ang tinatawag yan is black aphids. Ito is woolly aphids. Katulad din nito ng aphids ng roses. Yun, woolly aphids yan. That's okay. I can wash my hands afterwards. So yun. Ito ang pinaka-last dito na puno. Mayroon pa dito. Yun. Ay naku, dito tayo guys. Narinig niyo yung tinig ng ibon? Kurawong yan. Yan. That's a kurawong. Like that. That's kurawong. Malaking ibon yan. Yan. Kurawong. Yun naman is yung rooster ko. Mayroon din akong mga manok. 2 rooster. Mayroon dito sa kabila. Yan. Okay. Time is 10:15. Yeah, it's a bit bright. Okay guys. See you next vlog guys. Hanggang dito na lang muna. See you next time. Salamat sa panonood. Tapusin nyo panoorin yung mga vlogs ko guys. Yung mga video ko. Kasi muni na tayo. Tulungan nyo naman ako by watching my video. Finish watching my video. And that would be great. Yun lang ang hihingi ko sa inyo. And don't forget to follow my page, Pinay OC Mom. See you next time. Bye!